Tala, ilabas mo ang gamit mo sa guest room. Kailangan ng espasyo para sa mga gamit ni Veronica. Huwag kang mag-inarte para ito sa ikabubuti ng pamilyang ito. Inay, 10 taon na akong naninirahan sa kwartong yon. Doon ako nag-aalaga kay Giuliano noong may sakit siya. Doon ko inayos ang mga dokumento ng kumpanya habang kayo ay nasa bakasyon. Itatapon niyo na lang ako na parang basahan? 10 taon? Sapat na panahon na yon para maging alila ka. Huwag mong isumbat ang utang na loob ng tatay mo, Tala. Pinayaran na namin yon ng pakasalan ka ni Giuliano. Ngayon, maging practical ka. Ang babaeng katulad ni Veronica ay may dalang negosyo, samantalang ikaw. Wala kang naibigay, kundi kahihiyan sa apelidong Villarosa. Kahihiyan? Inay, ako ang nagbenta ng mga alahas ko para may pambayad sa kuryente ng mansyon noong nakaraang taon. Ako ang nagtiis sa lahat ng panlalait nyo. Giuliano, magsalita ka naman. Sabihin mo sa ina mo na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Tala, please, huwag kang gumawa ng eksena. Pagod ako. Sundin mo na lang si inay para matapos na ito. Napaka-selfish mo naman kung pati maliit na bagay na ito ay gagawin mong problema. Maliit na bagay? Giuliano, asawa mo ako. At ang babaeng yon, ang babaeng inuuna mo sa sarili mong asawa, ay siya ang dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang lahat ng pinaghirapan natin. Tama na. Tala, lumabas ka na ng bahay. At tandaan mo, huwag kang magpapakita sa fiesta mamayang gabi kung hindi ka marunong sumunod sa batas ng pamilyang ito. Hindi mo deserve na tumapak sa hotel na pagmamay-ari namin. Ang mga salita ay tumitimo sa kanyang dibdib, parang mga bubog na unti-unting humihiwa sa bawat paghinga niya. Nakatayo si Tala sa tapat ng malaking pintuan ng Hotel Villarosa. Suot ang lumang bestida na ilang beses na niyang tinahiyan ang laylayan para magmukhang bago. Sa loob, naririnig niya ang tugtog ng rondala at ang tawanan ng mga mayayaman sa lipunan. Ang bango ng masarap na pagkain ay humahalo sa amoy ng usok ng mga mamahaling sigarilyo. Isang mundong pilit niyang pinasukan. Ngunit hindi siya kailanman tinanggap. Bawat hakbang niya palapit sa entrance ay isang paglabag sa utos ni Doña Celestina. Ngunit may dalang bigat ang kanyang dibdib. Isang lihim na nakatago sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Hindi siya naroon para makisaya. Naroon siya para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanyang dangal. Ma'am, bawal po kayo rito. Wala po kayo sa guest list. Wika ng gwardiya. Ang boses ay formal, ngunit puno ng paghamak. Ako si Tala Villarosa. Asawa ako ng may-ari. Sagot niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bakas ng pait. Ang sabi po ni Doña Celestina, burado na raw ang pangalan niyo. Pasensya na po. Hindi kami pwedeng sumuway. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pintuan. Lumabas si Giuliano, nakasuot ng napakakintab na barong habang nakaakbay kay Veronica na animoy reyna ng gabi. Ang suot nitong kwintas, ang heirloom na alahas ng pamilya Villarosa na matagal lang nawawala, ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw. Natigilan si Giuliano. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kundi inis. Tala, sabi ko huwag ka nang pumunta rito, hindi ba? Giuliano, suot niya ang kwintas ng lola mo. Mahinang wika ni Tala. Ang mga mata ay nakapako sa mamahaling bato sa leeg ni Veronica. Tumawa si Veronica, isang tunog na parang bakal na hinakalo sa semento. Ah, ito ba? Regalo ito sa akin ni Giuliano. Sabi niya, mas bagay raw ito sa akin kaysa sayo na mukhang katulton lang sa kusina. Giuliano. Bulong ni Tala, ang kanyang mga kamay ay nangangatog sa ilalim ng kanyang bag. Sabi mo ay naibenta mo yon para sa gamot ng nanay mo? Hindi sumagot ang lalaki. Umiwas ito ng tingin at mas hinigpitan ang pagyakap kay Veronica. Guard! Tawag ni Doña Celestina na biglang lumitaw sa likod nila. Ang mukha ay isang maskara ng galit. Ilabas niyo ang babaeng ito.
Siya ang magnanakaw na kumuha ng kwintas ko. Nakita ko siyang kumuha nito bago siya umalis ng bahay. Inay, hindi totoo yan! Sigaw ni Tala. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng tumingin. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Ipakita mo ang bag mo, Tala! O baka naman nakatago na sa kung saan ang iba pang alahas ko! Hamon ni Celestina. Ang kanyang tinig ay sadyang nilakasan para marinig ng lahat. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisingi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matagal na pagtitiis na sa wakas ay natapos na rin. Ang bawat salita nila ay parang martilyong nagbubuo sa kanyang pasya. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang tindig ay unti-unting tumutuwid. Ang kanyang tingin ay hindi na nagmamakaawa. Sa loob ng kanyang clutch bag, hinawakan niya ang isang makapal na sobre, ang susi ng kanyang bagong simula. Ang katotohanang ilalaglag ang buong imperyo ng mga Villarosa sa isang iglap. Sige, Doña Celestina, wika ni Tala. Ang kanyang boses ay naging malamig at matatag. Kung yan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang hustisyang hinahanap nyo. Sa di kalayuan, nakita niya si Marites na nakatutok ang kamera ng teleponyo sa kanya. Handang i-livestream ang kanyang kahihiyan sa buong lungsod. Hindi alam ng mga taong ito na ang entabladong inihanda nila para sa kanyang pagbagsak ay siya ring entabladong gagamitin niya para sa kanilang pagkawasak. Habang papalayo si Tala sa tapat ng hotel, ang bawat hakbang niya ay parang pag-apak sa mainit na baga. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay mistulang mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsisimulang magbaga. Hindi ito apoy ng galit na sumasabog, kundi apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanyang nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang maliit na bahay sa Quezon, nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harapan ng matandang Celestina. Noon, ang pamilya Villarosa ay nasa bingit ng pagkalugi at ang kanyang ama, isang tapat na kasosyo, ang nagbigay ng lahat ng kanyang naipon para iligtas ang kumpanya. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng salapi, Tala, ang huling bili ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ito ay binabayaran ng katapatan. Iyon ang naging tanikala niya. Sa loob ng 11 taon, ginamit ng mga Villarosa ang katagang utang na loob para ipagkait sa kanya ang kaligayahan. Inakala niyang ang pagtitiis ay isang uri ng pagmamahal. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na eskinita patungo sa isang maliit na coffee shop, napagtanto niya. Ang pagtitiis na walang hanggan ay hindi kabanalan, kundi isang paraan ng pagpapatiwakal ng sariling pagkatao. Sa loob ng coffee shop, isang babaeng nakasuot ng itim na baseball cap ang naghihintay sa isang sulok. Si Consuelo. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pait na katulad ng kay Tala. Akala ko hindi ka na darating, wika ni Consuelo. Inilapag ang isang maliit na flash drive sa lamesa. Pagkatapos ng ginawa nila sa'yo kanina, sa harapan ng maraming tao, paano mo pa nagagawang huminga ng maayos? Huminga? Hindi lang ako humihinga, Consuelo. Nag-iipon ako ng lakas, sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang gilid ng flash drive. Sigurado ka na ba rito? Kapag sinaksak mo ang dokumentong ito sa sistema ng hotel, hindi na sila makakabangon. Mawawala ang lahat sa kanila, pati ang mansyon na itinuturing mong tahanan. Napatingin si Tala sa labas ng bintana. Nakikita niya ang liwanag ng hotel sa malayo. Sa loob ng 11 taon, inakala niyang ang mansyong iyon ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon, nakikita niya ito bilang isang bilangguan na gawa sa ginto at kasinungalingan. Hindi yon tahanan, Consuelo, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila may halong pait na matagal ng kinimkim. Ang tahanan ay kung saan ka iginagalang at minamahal.
Ang lugar na yon ay isang sementeryo ng aking mga pangarap. Nag-aalangan si Consuelo, tiningnan niya si Tala ng mataman. Bakit mo ginagawa ito? Pwede ka namang umalis na lang ng tahimik. Dalhin mo ang konting pera mo at magsimula ka sa malayo. Dahil sa loob ng 11 taon, tinuruan nila akong maging anino. Sagot ni Tala, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung gaano kasakit masilaw sa liwanag ng taong matagal nilang niyurakan. Hindi na sumagot si Consuelo. Kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Bago siya umalis, huminto siya saglit at bumulong. Ingat ka. Alam kong may traidor sa loob ng iyong kampo. Huwag mong ibigay ang tiwala mo kahit kanino, kahit pa sa mga taong mukhang kakampi mo. Naiwan si Tala na mag-isa. Sa harap niya ay ang flash drive na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa mga Villarosa. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang marinig niya ang tunog ng isang malakas na ulan na humahampas sa bubungan ng shop. Ang bawat patak ay tila isang babala. Sa kanyang isipan, naalala niya si Lucila, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang mga plano. Muli niyang sinuri ang kanyang mga gamit. Ang sobre na dapat sana'y naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa ay wala na sa loob ng kanyang bag. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang buong mundo ay tila huminto. Kung wala na ang titulo, paano niya mababawi ang lahat? Sino ang kumuha nito? Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa balat ni Tala habang naglalakad siya pabalik sa silid na kanyang inuupahan sa labas ng mansyon. Bawat kanto ng kalsada ay tila saksi sa kanyang pagkalito. Kung wala ang titulo, ang kanyang plano ay babagsak na parang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Sino ang nakakaalam ng sikretong lagayan niya sa loob ng bahay? Sino ang magtatangkang magnakaw sa kanya sa oras na ito? Pagdating niya sa pintuan, nakita niya ang isang liwanag mula sa loob. Si Lucila, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay nakaupo sa gilid ng kama at may hawak na telpono. Nang marinig ang yabag ni Tala, agad na itinago ni Lucila ang gadget sa ilalim ng kanyang suot na cardigan. Ang paggalaw na iyon ay mabilis, pilit, at puno ng kaba. Tala, nandyan ka na pala, wika ni Lucila. Ang kanyang boses ay may pilit na tamis na hindi maabot ng kanyang mga mata. Saan ka ba galing? Nag-aalala ko sa'yo pagkatapos ng nangyari kanina sa hotel. Ang sama-sama talaga ni Doña Celestina, hindi ba? Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga kamay ni Lucila na bahagyang nanginginig. Sa loob ng 11 taon, si Lucila ang naging sandigan niya. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Tala ng lahat ng kanyang hinanakit, lahat ng kanyang mga lihim, at maging ang mga dokumentong mahalaga sa kanyang kalayaan. Lucila, malumanay na tawag ni Tala habang dahan-dahang lumalapit. Nakita mo ba ang sobre na iniwan ko sa ilalim ng drawer? Yung may mga papel para sa lupa? Napatigil si Lucila. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. Ha? Sobre? Wala akong nakitang sobre, Tala. Baka naman naiwan mo sa loob ng mansyon noong huli tayong naglinis? Lucila, alam mong hindi ko iiwan ang dokumentong iyon sa mansyon. Alam mong iyon lang ang tanging laban ko. Baka naman nakalimutan mo lang dahil sa pagod at stress, sagot ni Lucila, at tumayo ito para yakapin si Tala. Ang yakap na yon, na dati ay nagbibigay ng kapanatagan, ay naramdaman ni Tala na parang isang yakap ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para manuklaw. Hindi kumibo si Tala. Hinayaan niyang yakapin siya ng kaibigan, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Pinakiramdaman niya ang bulsa ng suot na cardigan ni Lucila. May matigas at hugis parehabang bagay sa loob nito. Ang sobre. Kailangan ko nang magpahinga, Lucila, wika ni Tala habang humihiwalay sa yakap. Salamat sa pagbabantay sa akin. Nang lumabas na si Lucila,
hindi natulog si Tala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil. Nilabas niya ang kanyang sariling telepono at binuksan ang app na nagkokonekta sa mga kamera na palihim lang inilagay sa loob ng mansyon noong mga nakaraang buwan. Sa screen, nakita niya ang isang eksena na nagpabagsak sa kanyang huling natitirang pag-asa. Sa loob ng opisina ni Doña Celestina, nakita niya si Lucila na inilapag ang sobre sa lamesa. Tinanggap ito ng matanda at binigyan si Lucila ng isang makapal na sobre ng pera. Ang ngiti ni Lucila, ang ngiting dati ay inakala niyang tapat, ay nakakatakot sa lamig habang tinatanggap ang bayad sa kanyang pagtataksil. Maraming salamat, Lucila. Ang boses ni Celestina ay malinaw na narinig sa pamamagitan ng speaker ng telepono. Ngayon, wala na siyang laban. Bukas, ipakukulong na natin siya dahil sa kasong pagnanakaw. Ramdam ni Tala ang pagguho ng kanyang mundo. Ang taong itinuring niyang kapatid ay ipinagpalit siya sa pera ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng pagdurusa, isang matalim na liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi alam ni Celestina at Lucila na ang sobreng ibinigay ni Lucila ay hindi ang orihinal na dokumento. Dahil sa kutob ni Tala, ang tunay na titulo ay itinago niya sa isang locker sa istasyon ng bus. At ang sobreng ibinigay niya kay Lucila ay isa lamang kopya na may nakalakip na babala. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tala ay ang mensaheng lumabas sa screen ng kanyang telepono pagkalipas ng ilang segundo. Isang notification mula sa bangko. May nagtatangkang mag-access sa iyong bank account gamit ang iyong personal na impormasyon. Ang mga Villarosa ay hindi lamang gustong kumuha ng titulo. Gusto nilang ubusin ang lahat ng mayroon siya. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol na sa kanyang survival. Ang gabi ay tila bumibigat. Puno ng mga aninong nagsasayaw sa dingding ng maliit na silid ni Tala. Matapos makita ang katotohanan sa screen ng kanyang telepono, hindi na siya nakaramdam ng iyak. Ang sakit ay naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na kalmadong tila yelo sa loob ng kanyang mga ugat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kailangan niyong malaman kung hanggang saan ang alam ng mga Villarosa. Habang nagtatype siya ng mga command para pasukin ang firewall ng mga dokumentong pinansyal ni Giuliano, isang dokumento ang agad na bumungad sa kanya. Hindi lang basta papel, isang deed of mortgage na may pirma niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito maaari, bulong niya sa dilim. Nakasaad sa dokumento na siya ang nagbigay ng pahintulot na isanla ang bahay ng kanyang mga yumaong magulang sa Quezon. Ang huling pamanang nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang ama. Ang pirma sa ibaba ay kamuhang-kamuha ng sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya yon nilagdaan. Ito ay isang sopistikadong panloloko. Isang krimeng binuo ng mga kamay na dati ay hinahawakan niya ng may pagmamahal. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Alam namin ang lahat, Tala. Ang bahay sa Quezon ay wala na sa'yo. Pumirma ka na ng annulment papers bukas o ipakukulong ka namin dahil sa paggamit ng wad na pirma sa mga dokumentong pampinansyal ng kumpanya. Galing ito kay Giuliano. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang ipon, ang mismong lalaking nagbanta sa kanyang kalayaan. Ang bawat salita sa mensahe ay parang mga latay ng latigo sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang binalikan ang mga nakaraang buwan. Ang mga pagkakataong pinapirma siya ni Giuliano sa mga insignificant documents noong gabing pagod na pagod siya at wala sa sarili. Ang mga beses na pinainom siya ng mainit na gatas bago matulog, gatas na laging may kakaibang lasa. Ginamit mo ako, mahina niyang sambit, habang ang mga kamay ay humahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ginamit niyo ang pagmamahal ko para sirain ako. Hindi lamang siya ninakawan ng ari-arian. Ninakawan siya ng kanyang pagkatao.
Ang pangarap niyang gawing sengmay para sa mga kababayhang biktima ng pang-aabuso sa bahay na yon ay tila unti-unting naglalaho. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang pamilyar na tunog ang narinig niya. Isang mahinang katok sa pinto. Hindi ito katok ni Lucila. Masyadong maingat, masyadong pilit. Binuksan ni Tala ang pinto ng bahagya. Si Consuelo ay nakatayo roon, hingal na hingal at may hawak na isang manipis na folder. Tala, kailangan mong umalis dito, wika ni Consuelo. Ang boses ay nanginginig sa takot. Papunta na rito ang mga pulis. Ginamit nila ang pangalan mo sa isang malaking kaso ng estafa. Sila ang nag-report sa mga awtoridad at ang ebidensya ay itinanim nila sa mismong aparador mo rito. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Consuelo? Bakit mo ako tinutulungan ngayong alam mo na ang panganib? Tanong ni Tala habang tinitingnan ang babae sa harap niya. Dahil ang kapatid kong si Veronica ay hindi titigil hanggat hindi ka napupunta sa bilangguan. At dahil alam ko ang pakiramdam ng maging biktima ng pamilyang Villarosa. Ang tatay ko ang unang naging biktima nila bago ang tatay mo, sagot ni Consuelo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang tunay na luha sa mga mata ng babae. Bago pa man makasagot si Tala, nakarinig sila ng malakas na tunog ng mga sasakyan sa baba ng gusali. Ang asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay nagsimulang maglaro sa mga dingding ng kanyang silid. Ang oras ay tumatakbo, at ang bitag na inihanda para sa kanya ay nagsisimula ng sumara. Tiningnan ni Tala ang dokumentong nagpapatunay sa panloloko ni Giuliano, at pagkatapos ay ang annulment papers na kailangan niyang pirmahan. Kinuha niya ang isang bolpen, hindi para sumuko, kundi para simulan ang kanyang tunay na paghihigante. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na kadena na humihila sa kaluluwa ni Tala. Sa loob ng maliit na silid, ang tunog ng mga sirena sa baba ay unti-unting lumalakas, parang mga gutom na hayop na naghihintay ng hudyat para sumalakay. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga bota. Ang mga awtoridad na dala ng sumbong ni Doña Celestina. Tala! Tumalon ka sa fire escape! Nayon na! Bulong ni Consuelo habang mabilis na tinutulungan siyang magligpit ng mahahalagang gamit. Ngunit hindi tumakbo si Tala. Sa halip, kinuha niya ang annulment papers na iniwan sa kanyang mesa at sa gilid nito, isinulat niya ang isang mensahe sa likod ng folder. Ang laro ay hindi pa tapos. Itinago niya ang flash drive na naglalaman ng katotohanan sa loob ng isang lihim na bulsa ng kanyang suot na bestida. Hindi ako tatakbo, Consuelo, wika ni Tala. Ang boses ay kalmado, isang kalmadong nakakatakot dahil sa linaw nito. Kung tatakbo ako, aaminin kong ako ang may sala. Haharapin ko sila sa gitna ng fiesta. Doon nila inihanda ang aking kahihiyan at doon din nila matatanggap ang kanilang katapusan. Bago pa man makapasok ang mga pulis, lumabas si Tala sa pinto ng fire escape, dumaan sa madilim na pasilyo ng gusali, at mabilis na sumakay sa isang taxi na kanina pa niyang pinahintay. Ang gabi ay napakaganda. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumukutitap. Mistulang mga bituin na nakamasid sa kanyang gagawing hakbang. Samantala, sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel Villarosa, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ang pamilyang Villarosa ay nasa sentro ng lahat. Si Doña Celestina, suot ang kanyang pinakamahusay na gown, ay nakangiti habang kinakausap ang mga investors. Si Giuliano ay nasa tabi ni Veronica. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na kagalakan. Isang karangalan na makasama kayong lahat sa gabing ito. Ang boses ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, isang boses na puno ng kapangyarihan, ngunit walang katapatan. Ang ating pamilya ay muling magbubukang liwayway, malaya mula sa anumang bahid ng nakaraan. Sa gilid ng entablado, si Marites ay abala sa kanyang livestream. Mga kaibigan, abangan ninyo ang susunod na mangyayari. Ang magnanahaw na si Tala Villarosa ay kasalukuyan ang hinahanap ng mga awtoridad.
hindi na siya makakaapak sa lugar na ito kailanman. Ang mga panauhin ay nagbubulungan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Ang ilan ay tunay na nag-aalala. Ngunit ang karamihan ay naghihintay lang ng palabas. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw sa bukana ng ballroom. Si Tala. Hindi na ang Tala na laging nakayuko at natatakot. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos, ang kanyang mukha ay may bakas ng matapang na kolorete, at ang kanyang tindig ay parang isang reyna na bumabalik sa kanyang trono. Pagpasok niya, tumahimik ang buong bulwagan. Ang musika ay huminto. Ang mga mata ng lahat, ang mga mapanghusga, ang mga mapanuri, at ang mga nagulat ay nakatuon sa kanya. Si Doña Celestina ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig. Tala? Bulong ni Giuliano. Ang kanyang muka ay naging maputla, na parang nakakita ng multo. Bakit, Giuliano? Sagot ni Tala. Ang boses ay malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng silid. Hindi mo ba inaasahan ang aking pagdating? O natatakot ka na baka ang mga multo ng iyong nakaraan ay dumating para maningil? Lumapit si Tala sa gitna ng entablado, direkta sa harap ni Celestina. Ang bawat hakbang niya ay parang hampas ng kidlat sa gitna ng madilim na langit. Walang takot, walang alinlangan. Ang entablado na inihanda para sa kanyang pagbagsak ay handa na niyang gawing saksi sa kanilang pagguho. At sa gitna ng tensyon, nakita niya si Marites na nakatutok pa rin ang kamera sa kanya. Ngumiti si Tala sa lente, isang ngiting hindi para sa mga Villarosa, kundi para sa libu-libong kababaihan na nanonood sa kanya sa screen, naghihintay ng hustisya na matagal na nilang inaasam. Live ba ito, Marites? Tanong ni Tala, habang ang kamera ay nanginginig sa kamay ng babae. Mabuti naman, dahil ang sasabihin ko ngayon ay hindi lang para sa pamilyang ito, kundi para sa buong mundo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napakabigat. Tila isang kumot na yare sa tingga na bumabalot sa bawat bisita. Ang lahat ay nakapako ang tingin sa pagtatagpo ng dalawang mundo. Ang mapagkunwaring kapangyarihan ni Doña Celestina at ang matapang na pagbabalik ni Tala. Anong ginagawa mo rito, Tala? Mariing tanong ni Doña Celestina, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na mahinahon, kahit na ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Hindi ka na bahagi ng gabing ito. Ang iyong presensya ay isang insulto sa karangalan ng mga Villarosa. Karangalan? Tumawa ng mahina si Tala, isang tunog na puno ng pait. Inay, ang karangalan ay hindi nakukuha sa mga mamahaling gown o sa mga nakaw na kwintas na suot ni Veronica. Ang karangalan ay nakukuha sa katapatan. At sa loob ng 11 taon, iyon ang tanging bagay na ibinigay ko sa inyo, na sinuklian nyo naman ng pagtataksil. Napalingon si Veronica sa paligid, pilit na humihingi ng tulong kay Giuliano. Giuliano, gawin mo ang isang bagay. Paalisin mo siya rito. Hindi ko kayang makita ang mukha ng babaeng magnanakaw na ito. Si Giuliano ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang barong, nanginginig. Nakita niya sa mga mata ni Tala ang isang bersyon ng kanyang asawa na hindi niya kailanman nakilala. Isang Tala na walang takot. Isang Tala na handang gumuho ang lahat para lamang makuha ang hustisya. Tala, please. Pabulong na wika ni Giuliano. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Gawin natin ito sa pribado. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga investors. Tumingin si Tala kay Giuliano at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagmamahal na tuluyang naputol. Ang lalaking dati niyang tinitingala ay isa lamang duwag na nakatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Ipahiya? Giuliano, kayo ang gumawa nito sa inyong sarili, sagot ni Tala. Humarap siya sa mga bisita at sa kamera ni Marites. Mga kababaihan, mga ina, at mga asawa na nanonood ngayon, itinuro sa atin ang pagtitiis ay isang birtud, na ang pagpapatawad ay tanda ng kabutihan.
Ngunit paano kung ang pagtitiis natin ay ginagamit na bilang sandata para tayo ay yurakan? Biglang lumapit si Celestina. Balak na hablutin ang mikropono mula sa kamay ni Tala. Ngunit mabilis na nakailag ang dalaga. Huwag kang magmalinis, Tala. Magnanahaw ka! Ipinasok kita sa pamilyang ito bilang isang palaboy at itong igaganti mo? Magnanakaw? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng otoridad. Marites, ipakita mo sa kamera ang dokumentong hawak ko. Ipinakita ni Tala ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga pirmang huwad na ginamit ni Giuliano. Ang bawat pahina ay nagsilbing sampal sa mukha ng mga Villarosa. Ito ang tunay na magnanakaw, patuloy ni Tala, itinuro si Giuliano. Ginamit niya ang pirma ko para isanla ang bahay ng mga magulang ko para tustusan ang luho ng babaeng ito at itinuro niya si Veronica. At ang kwintas na suot mo, Veronica? Yan ay pag-aari ng lola ni Giuliano na matagal na nilang naisangla sa ibang tao at ako. Ako ang lihim na nagbayad para mabawi ito para lang hindi mawala ang huling alaala ng lola ni Giuliano. Pero anong ginawa niyo? Ibinigay niyo sa kanya para palabasin na ako ang nagnakaw. Ang bulwagan ay sumabog sa mga bulong-bulungan. Ang mga investors na kanina ay nakikipagtawanan sa pamilya Villarosa ay unti-unting lumalayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadiri. Si Celestina ay namutla. Ang kanyang maskara ng pagiging matatag ay nagsimulang gumuho. Tala, makakausap pa natin ito. Huwag mong sirain ang kumpanya. Ang kumpanyang ito ay gumuho na noong sandaling pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, sagot ni Tala. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Tala ang kanyang asawa. Giuliano, tapos na ang pagtitiis ko. Ang Tala na kilala mo ay wala na. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Hindi mga pulis ang pumasok, kundi mga auditors at kinatawa ng mga investors na biglang nagdesisyong bawiin ang kanilang suporta. Ang mukha ni Doña Celestina ay unti-unting bumagsak habang nakikita niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa loob ng maraming dekada ay unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang matalas na boses ang narinig mula sa likuran. Hindi pa tayo tapos, Tala. Ang boses na nagmula sa likuran ay kay Celestina pa rin, ngunit hindi na ito ang boses ng isang reyna na naguutos. Ito ay boses ng isang taong nakaramdam na ng lamig ng karsel. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang mga dokumentong yan ay gawa-gawa lamang. Tala, ibinenta mo ang iyong kaluluwa sa mga kalaban ng ating pamilya. Sigaw ni Celestina, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ngunit ang mga investors ay hindi na nakikinig. Ang mga auditors na pumasok sa silid ay nagsimula ng maglatag ng mga laptop sa ibabaw ng hapagkainan. Madam Celestina, batay sa aming paunang pagsusuri sa mga account ng hotel, mayroong malawakang misappropriation of funds na direktang konektado sa mga transaksyong nilagdaan ng inyong anak. Wika ng pinuno ng audit team, ang kanyang tinig ay walang emosyon, isang hatol na hindi na mababali. Si Giuliano ay halos lumuhod na sa sahig. Tala, patawarin mo ako. Naway intindihin mo. Ginawa ko lang yon dahil sa pressure ni Inay. Wala akong laban sa kanya. Tiningnan siya ni Tala ng may halong awa at pagkadire. Giuliano, ang isang lalaki ay hindi nagiging biktima ng kanyang ina kung siya mismo ay may paninindigan. Pinili mo ang madaling landas. At ngayon, kailangan mong harapin ang bangin nito. Si Veronica, na kanina ay nagmamalaki pa, ay biglang kinuha ang kanyang clutch bag at sinubukang dahan-dahang maglakad patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Consuelo. Saan ka pupunta, kapatid? Ani Consuelo, ang kanyang ngiti ay parang patalim. Hindi pa tapos ang palabas. Gusto mo bang ipakita ko rin sa mga investors na ito ang mga bank transfer na ginawa mo mula sa personal account ni Tala
patungo sa iyong shopping accounts? Naniga si Veronica. Ang buong ballroom ay naging isang korte kung saan ang mga Villarosa ang nasasakdal. Marites, tawag ni Tala sa babaeng nag-livestream, ipakita mo sa kanila ang susunod. Sa malaking screen ng hotel, biglang lumabas ang isang video. Hindi ito gawa-gawa. Iyon ay recording ng isang pag-uusap sa loob ng opisina ni Celestina. Ang mismong oras na tinanggap ni Lucila ang pera. Kitang-kita ang mukha ni Celestina at Lucila habang pinag-uusapan nila ang pagtatanim ng ebidensya laban kay Tala. Ang buong silid ay napuno ng ingay ng mga taong nagagalit. Ang mga bisita na dati ay humahanga sa pamilya ay nagsimulang mag-iwan ng kanilang mga regalo at umalis. Ang fiesta na dapat sana ay pagdiriwang ng tagumpay ng mga Villarosa ay naging isang libing ng kanilang reputasyon. Hindi ito maaari, sigaw ni Celestina. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng mga tao. Lumapit si Tala kay Celestina. Sa harap ng lahat, kinuha ni Tala ang kwintas na suot ni Veronica at marahas itong kinuha. Ito ay para sa lahat ng pagkakataong pinaratangan niyo ako ng magnanakaw. Pagkatapos, humarap si Tala sa manager ng hotel. Ang taong kanina ay nagpahintulot sa mga gwardiya na harangan siya. Manager, wika ni Tala, habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ayon sa kasunduang ito, na binili ko sa pamamagitan ng Aurora Holdings, matapos niyo itong isanla sa maling paraan, ako na ang may-ari ng hotel na ito. Simula ngayon, lahat ng Villarosa ay pinagbabawalan ko ng tumapak sa gusaling ito. Ang bawat salita ni Tala ay parang isang martilyong tumitimo sa puso ng bawat Villarosa. Si Celestina ay napaupo sa isang silya. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Tala, ano nang mangyayari sa amin? Tanong ni Giuliano. Ang boses ay basag na basag. Tumingin si Tala sa bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang mangyayari sa inyo, iyan ay hindi ko na problema. Ang problema ko na lang ngayon ay kung paano ko lilinisin ang dumi na iniwan niyo sa aking buhay. Pagtalikod ni Tala, ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan. Ang bigat ng utang na loob ay wala na. Ang tanikala ng nakaraan ay naputol na. Sa wakas, ang pintuan ng hotel ay bumukas para sa kanya. Hindi bilang isang alila, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling bukas. Ang gabi na dapat sana ay simula ng pagtatagumpay ng mga Villarosa ay naging isang madilim na bangungot na walang katapusan. Sa bawat sulok ng ballroom, naririnig ang kalansing ng mga basong nababasag at ang yabag ng mga bisitang mabilis na lumalabas, na parang umiiwas sa isang nakakahawang sakit. Si Doña Celestina ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, nakapako sa kawalan. Ang kanyang imperyo, ang bawat pader, bawat chandelier, bawat piraso ng mamahaling kagamitan na kanyang ipinagmalaki sa loob ng 30 taon, ay pagmamay-ari na ng babaeng matagal niyang tinawag na walang kwenta. Lumapit ang mga auditor sa kanya, bitbit ang mga dokumentong nangangailangan ng lagda. Madam, kailangan niyo nang i-turn over ang lahat ng records ng accounting. Ang mga kasong kriminal para sa estafa at forgery ay nakahanda na para sa pagsasampa sa korte. Hindi sumagot si Celestina. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang boses na lumalabas. Siya, na dati ay nagdidikta ng kapalaran ng iba, ay wala ng kontrol sa sarili niyang buhay. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Giuliano ay pilit na nilalapitan si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na pagsisisi. Tala, mahal mo pa naman ako, hindi ba? Pag-usapan natin ito ng masinsinan. Ipatapon mo na lang ang mga dokumentong ito. Maaari tayong magsimula sa ibang bansa. Tayo lang dalawa. Tumigil si Tala sa kanyang paglalakad. Tiningnan niya si Giuliano, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakikita lamang niya ay isang anino,
Isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Giuliano, Wika ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng galit, kundi purong awa. Hindi mo kailanman minahal ang asawa mo. Ang minahal mo ay ang seguridad na ibinigay ko sa iyo. Ang minahal mo ay ang pagiging martyr ko. Hindi na ako babalik sa isang buhay kung saan ang pagmamahal ay isang transaksyon. Iniwan niya si Giuliano na nakaluhod sa gitna ng mga nagkakalat na dokumento. Samantala, si Veronica ay hindi na maikubli ang kanyang tunay na kulay. Giuliano, ano na? Wala ka ng pera, wala ka ng hotel, wala ka ng silbi. Sigaw nito habang papalabas ng pinto, bit-bit ang kanyang mga bag. Hindi na ito ang babaeng mapagkunyari. Ito na ang tunay na Veronica. Isang babaeng ang katapatan ay may presyong nakatali sa yaman. Veronica, tulungan mo ako! Sigaw ni Giuliano, ngunit hindi na lumingon ang babae. Ang pagkawasak ng pamilya Villarosa ay tila isang domino na isa-isang bumabagsak. Sa labas ng hotel, nakita ni Tala si Lucila. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Nang makita siya ni Tala, yumuko ito at naglakad palayo. Hindi na nagawang tumingin sa mga mata ng taong kanyang ipinagkanulo. Hindi na hinabol ni Tala si Lucila. Ang parusa ng konsensya ay mas masakit kaysa sa anumang kaso sa korte. Pumunta si Tala sa balkonahe ng hotel. Tanaw mula roon ang buong syudad. Ang mga ilaw na kumukutitap, ang trapiko, ang buhay na patuloy sa pag-ikot, kahit na ang kanyang sariling mundo ay nagbago ng radikal. Ang hangin ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, ang bawat hininga niya ay sariwa at malaya. Ang mga Villarosa ay hindi na lamang basta nawalan ng yaman. Sila ay nawalan ng kanilang kapangyarihang manakit. Ang kanilang pagguho ay hindi lamang pisikal, kundi moral. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagmamaltrato at bawat pagtataksil ay bumalik sa kanila gaya ng isang boomerang. Kinuha ni Tala ang kanyang telpono. Isang mensahe ang naghihintay mula sa kanyang abogado. Ang mga warrant of arrest para kay Celestina at Giuliano ay inilabas na. Maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Numiti si Tala. Hindi ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sarili. Ang himpapawid sa loob ng mansyon ng mga Villarosa ay tila nababalot ng alikabok at pagkabulok. Hindi na ito ang marangyang tahanan na dati puno ng ingay ng mga panauhin. Ngayon, ito ay isang tahimik na bilangguan. Ang mga gamit ay unti-unti nang kinukuha ng mga otoridad, at ang mga mamahaling painting sa dingding ay hinuhubaran na ng kanilang mga frame. Sa gitna ng salas, nakaupo si Doña Celestina sa isang silyang kahoy. Ang kanyang dating tindig na matuwid ay tila nabali na ng mga pangyayari. Sa harap niya ay si Tala, na pumasok sa mansyon hindi bilang isang alila, kundi bilang ang bagong katiwala ng ari-arian. "Bakit ka narito, Tala?" tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay paos, parang tuyong dahon na nagkikiskisan. "Narito ka ba para ipamuka sa amin ang iyong tagumpay? Narito ka ba para pagtawanan ng aming pagbagsak?" Lumapit si Tala sa isang maliit na table at inayos ang mga bulaklak na dati ay laging ang ginagawa. "Hindi ako narito para magdiwang inay. Narito ako para tapusin ang lahat ng kailangang ayusin. Ang mansyong ito ang naging saksi sa lahat ng sakit na ipinaramdam nyo sa akin. Pero alam nyo ba ang pinakamasakit?" Tumigil si Tala at tumingin ng diretso sa mga mata ni Celestina. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang inakala kong ang pagmamahal ay kailangang paghirapan ng ganito katindi, na kailangan kong maging perpekto para lang tanggapin nyo. Si Giuliano ay lumabas mula sa silid sa itaas. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. "Tala, nakapagdesisyon ka na ba?"
Ibinenta na nila ang lahat. Wala na kaming matitirhan. Pakiusap, kahit ang bahay na lang sa Quezon, ibigay mo sa amin. Yun na lang ang natitirang dignidad namin. Dignidad? Natawa si Tala, isang tunog na puno ng pait. Juliano, ang dignidad ay wala sa semento o sa mga pader ng bahay. Ang dignidad ay wala sa inyo dahil ipinagpalit nyo ito sa kasinungalingan. Kinuha ni Tala ang isang file mula sa kanyang dala at inilapag ito sa harap ni Juliano. Ito ang mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo na. Ito ang tanging paraan para hindi na madamay ang bahay sa Quezon sa mga kaso nyo. Gagawin ko itong sumay para sa mga kababaihan. Yan ang magiging gamit ng bahay na yon. Hindi para sa inyong mga Villarosa, kundi para sa mga biktima ng katulad ninyo. Nanginginig na pinirmahan ni Juliano ang mga papel. Ang bawat guhit ng kanyang bulpen sa papel ay ang tuldok sa wakas ng kanilang 11 taong pagsasama. At ikaw, Celestina, binalingan ni Tala ang matanda. Sana sa paglipas ng panahon, sa loob ng kulungan o sa labas man, matutunan mo na ang pera ay hindi nakakabili ng pagkatao. Ang bawat taong pinalayas mo, ang bawat taong minaliit mo, sila ang magiging salamin mo sa gabi. Hayop ka, Tala! Sigaw ni Celestina. Subalit wala na siyang lakas para lumaban. Ang lahat ng ito ay utang na loob mo sa amin. Ang utang na loob ko ay sa aking ama na nagturo sa akin kung paano maging tapat, sagot ni Tala. At ang utang na loob na yon ay nabayaran ko na ng buo sa pamamagitan ng pagtitiis ko sa inyo. Ngayon, malaya na ako. Pagtalikod ni Tala, narinig niya ang mga sirena ng mga pulis sa labas. Ang mga awtoridad ay dumating na para sunduin ang mag-ina. Wala na ang mga tagapaglingkod, wala na ang mga kasabwat. Sila ay mag-isa na lamang sa kanilang pagbagsak. Habang naglalakad si Tala palayo sa mansyon, naramdaman niya ang isang magaan na hangin sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang bahay na minsan ay itinuring niyang tahanan, ngunit ngayon ay isa na lamang alaala ng isang digmaang kanyang napanalunan. Hindi siya lumingon muli. Sa harap niya, ang bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip, at sa unang pagkakataon, ang Tala na nakikita niya sa salamin ay isang babaeng tunay na masaya. Ang Quezon ay payapa sa oras na ito ng umaga. Ang mga puno ng mangga sa bakuran ng lumang bahay ay tila yumuyukod sa pagdating ni Tala, na parang mga kaibigang matagal na siyang naghihintay. Dito, sa lugar kung saan lumaki ang kanyang ama, ang bawat sulok ay may amoy ng mga panahong simple at tapat. Hindi na ito ang bahay na pinangarap ni Juliano na isanla para sa kanyang luho. Ito ay isang tahanan na puno ng mga pilat, ngunit bawat pilat ay may kwento ng katatagan. Ma'am Tala? Tawag ng isang boses mula sa veranda. Si Aling Nena, ang matandang tagapangalaga ng bahay, ay nakangiti habang bitbit ang isang baso ng mainit na tsokolate. Handa na ang lahat. Dumating na ang mga makina para sa sungmay. Marami na ring kababaihan ang naghihintay sa labas. Muumiti si Tala. Ang kanyang suot na simpleng linen na bestida ay malayo sa mga mamahaling damit na pilit niyang isinusuot sa mansyon ng mga Villarosa. Salamat, Aling Nena. Handa na ako magsimula. Lumabas si Tala sa veranda. Sa tapat ng bahay, nakapila ang ilang kababaihan. Mga ina na tulad niya, mga babaeng dumaan sa matitinding pagsubok ng kanilang mga asawa, at mga dalagang naghahanap ng bagong pagkakataon. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sila ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Ang trabahong ito ay hindi lang tungkol sa pantatahi ng damit, wika ni Tala sa kanila. Ang boses ay matatag at puno ng malasakit. Ito ay tungkol sa pagtatahi ng ating mga sariling pangarap. Dito, wala nang pagsasamantala. Dito, tayo ang may-ari ng ating sariling kapalaran. Habang nagtatrabaho sila sa mga makina, nakita ni Tala ang isang pamilyar na anino sa labas ng gate. Si Consuelo. Nakatayo ito,
Hawak ang isang liham. Nang makita siya ni Tala, lumapit ang babae at inabot ang sobre. Ito ang lahat ng records ng koneksyon ni Veronica sa mga illegal na transaksyon sa ibang bansa, wika ni Consuelo. Hindi na siya makakatakas dito. Salamat, Tala. Dahil sa ginawa mo, hindi na lang ako ang nakalaya. Pati ang lahat ng mga biktima nila ay nagkaroon ng tapang. Hindi mo kailangang magpasalamat, Consuelo. Ginawa natin ito dahil ito ang tama, sagot ni Tala. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Tala ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya kailangang mag-alala sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi na niya kailangang magtiis para lang sa kapakanan ng isang apledong walang halaga. Ang kanyang buhay ay akin na, at ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ligaya, may isang mensahe siyang natanggap sa kanyang telepono. Mula sa ospital kung saan dinala si Giuliano matapos ang pag-aresto sa kanila. Tala, critical ang kondisyon ni Giuliano. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Wala na kaming ibang matatawagan. Napatigil si Tala sa pagtatahi. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga kababaihang nagtatrabaho, sa mga makina na simbolo ng kanyang bagong buhay, at sa bukang liwayway na unti-unting sumisikat. Ang nakaraan ay pilit na kumakapit sa kanya, nag-aanyaya ng awa. Patawad, Giuliano, bulong ni Tala sa sarili. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay namatay na noong araw na pinili mong itapon ang lahat ng mayroon tayo. Ang kapatawaran ay ibibigay ko sa Diyos. Ngunit ang aking oras ay nakalaan na para sa aking sarili at sa mga taong tunay na nangangailangan. Itinabi niya ang telepono at muling humarap sa kanyang mga kasama. Ang buhay ay hindi hihinto para sa mga taong nanakit sa iyo. Ang buhay ay nagpapatuloy at ang bawat sinulid na kanyang itinatahi ay isang hakbang patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang nagdisenyo. Lumipas ang ilang buwan at ang dating tahimik na bahay sa Quezon ay naging sentro ng buhay at pag-asa. Ang tunog ng mga makinang panahi ay tila isang himig ng kalayaan na umaalingaw sa bawat sulok. Si Tala, na dati ay laging nakayuko at natatakot sa sasabihin ng iba, ay naglalakad na ngayon ng may taas, no? Ngunit sa kabila ng maayos na takbo ng kanyang suumay, hindi nawawala ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos si Tala ng mga tela, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Siya si Elias, ang tagapamahala ng mga lupain sa kalapit bayan na matagal nang may lihim na paghanga sa kanyang ama noon. Tala, tawag ni Elias. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit puno ng paggalang. Mayroon akong balita. Ang mga lupain na dati ay kinamkam ng mga Villarosa sa labas ng lungsod ay sinusubukan na ngayong ibenta ng gobyerno. Naisip ko, baka gusto mong tingnan? Tumingin si Tala sa mga kababaihang magtatrabaho sa loob ng kanyang suungmay. Nakita niya ang kanilang mga ngiti, ang kanilang sigla sa pagtatahi, at ang kislap sa kanilang mga mata na dati ay puno ng lungkot. Elias, ang lugar na ito ay sapat na para sa amin sa ngayon. Ngunit bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil ang lupang iyon ang pinagmula ng mga Villarosa bago sila yumaman sa maling paraan. Ang mga magsasaka doon ay matagal na nilang inalipusta. Sa tingin ko, ikaw ang tanging tao na may kakayahang ibalik ang dignidad ng lupang iyon, ani Elias. Naisip ni Tala ang kanyang ama. Ang ama niya na laging nagsasabing, ang lupa ay may alaala. Kung ang lupang iyon ay mapapasa kamay niya, maari niyang gawing isang komunidad ng mga magsasaka at manggagawa ang lugar. Isang simbolo na ang hustisya ay hindi lamang paghihigante, kundi pagbawi at pagtatanim ng kabutihan. Habang pinag-iisipan ito ni Tala, isang balita ang gumulantang sa buong syudad. Si Doña Celestina ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa komplikasyon sa kanyang kalusugan. Nang marinig ito ni Tala, wala siyang naramdamang tuwa o poot. Ang naramdaman niya
ay isang kakaibang katahimikan. Ang kanyang dating amo, ang babaeng naging sumpa ng kanyang buhay, ay wala na. Ang mga Villarosa ay tuluyan ng naglaho sa eksena ng lipunan, parang bula na sumabog sa gitna ng init ng araw. Tapos na ang lahat, Tala, wika ni Consuelo na nasa tabi niya, nakamasid sa malayo. Wala na silang kapangyarihan para saktan ka pa. Alam ko, sagot ni Tala habang hinahawakan ang isang piraso ng telang hinahabi nila. Pero ang sakit na iniwan nila ay hindi mawawala sa isang kisap mata lang. Ang pagkakaiba ay hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng karayom at sinulid ng aking sariling kapalaran. Gabi na nang magdesisyon si Tala na pumunta sa isang maliit na simbahan malapit sa kanilang lugar. Hindi siya nagdarasal para sa mga Villarosa, kundi para sa kanyang sarili. Para sa lakas na patuloy na magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya mula sa bigat ng galit. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang figura ang lumapit sa kanya. Si Giuliano. Hindi na ang makisig na lalaking nakilala niya, kundi isang taong nanghihina, nakasuot ng simpleng damit at puno ng pagsisisi. Tala, bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Alam kong wala na si Inay. Alam kong huli na ang lahat. Pero gusto ko lang magpasalamat. Salamat dahil hindi mo ako ipinakulong kasama niya. Salamat dahil pinalaya mo ako sa maling pamumuhay na itinuro niya. Tumingin si Tala kay Giuliano. Ang lalaking ito ay bahagi ng kanyang nakaraan. Isang bahagi na puno ng pagkakamali at sugat. Giuliano, wika ni Tala, ang kalayaang nakuha mo ay hindi regalo mula sa akin. Ito ay pagkakataon para sa iyo na maging tao. Huwag mo itong sayangin muli. Tumalikod si Tala at lumabas ng simbahan. Sa labas, ang mga bituin ay nagkikislapan, tila nagbibigay ng basbas sa kanyang bawat hakbang. Wala na ang mga Villarosa. Wala na ang pot. Ang tanging natira ay ang babaeng si Tala, na sa kabila ng lahat ay nanatiling buo, tapat, at tunay na malaya. Ang init ng araw sa Quezon ay tila yakap ng kalikasan, mainit at mapaggalinga. Sa loob ng sungmay, ang mga tawa ng mga kababaihan ay humahalo sa tunog ng mga makinang patuloy na gumagana. Ngayon ay ang araw ng pagbubukas ng kanilang kauna-unahang fashion showcase. Isang pagpapakita ng mga disenyo na sila mismo ang gumawa. Si Tala ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang simpleng puting terno na siya mismo ang nagtahi. Hindi ito maranya tulad ng mga gown na dating yan inaayos para kay Veronica. Ngunit ito ay elegante at puno ng dignidad. Ang bawat tahi ay sumisimbolo sa bawat luha na kanyang pinagdaanan at sa bawat tagumpay na kanyang nakamit. Tala, handa na ang lahat. Nandyan na ang mga mamamahayag at ang mga mamimili. Ani Aling Nena na may halong saya sa kanyang boses. Ngunit bago lumabas si Tala, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa abogado ng kanyang ama. Tala, may natitira pang ari-arian sa probinsya na nakapangalan sa iyong ina. Ngunit kailangan mo itong pirmahan para pormal na mailipat sa iyo. Ang problema, kailangan mong pumunta sa opisina sa Maynila ngayong hapon. Sandaling natigilan si Tala. Ang Maynila, ang lugar kung saan naroon ang mansyon ng mga Villarosa. Ang lugar kung saan niya naranasan ang pinakamabigat na pagsubok. Ang pagbabalik doon ay parang pagharap muli sa isang multong matagal na niyang ibinaon sa limot. Kailangan ka bang pumunta? Tanong niya. Opo, dahil kung hindi mo ito pipirmahan, mapupunta ito sa gobyerno bilang escheat. Huminga ng malalim si Tala. Ito na ang huling bahagi ng kanyang pag-aari na nakatali sa kanyang nakaraan. Ito na ang huling pagpipilian. Sa kabilang banda, narito ang kanyang sungmay, ang kanyang bagong pamilya, ang kanyang kasalukuyan na puno ng pag-asa. Consuelo, tawag na sa kanyang matalik na katuwang. Kailangan kong umalis saglit.
ipamahala ko sa iyo ang event. Habang bumabiyahe patungong Maynila, hindi mapigilan ni Tala na tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga gusali, ang mga kalsada, at ang hotel na dati niyang pag-aari na ngayon ay pinapatakbo na ng ibang tao. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ang pagnanais na bumawi o maghiganta. Ang lahat ng iyon ay parang isang pelikulang napanood niya na lamang. Pagdating sa opisina, natapos niya ang lahat ng dokumento sa loob ng 1 oras. Bago siya umalis, dumaan siya sa tapat ng lumang mansyon ng mga Villarosa. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang mga pader na dati nagsisilbing pader ng kanyang pagdurusa. Ngayon, ang mga pader na iyon ay sira-sira na, kinakain na ng panahon. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, isang dating hardinero ng mansyon. Tala, ikaw ba yan? Opo, Mang Jose, ngiti ni Tala. Ang mansyong ito ay gigibain na bukas. Gagawin na itong parke ng lungsod. Sabi nila, nararapat lang na ang lugar na ito ay maging bukas para sa lahat. Hindi na nakakulong sa pader ng mga mayayaman. Tumanggo si Tala. Tama lang po yon, Mang Jose. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang pagkawala ng huling bigat sa kanyang balikat. Ang kanyang pagpipilian ay hindi ang pagpili sa ari-arian, kundi ang pagpili sa kapayapaan. Ang lahat na kanyang ipinaglaban ay hindi para makuha ang mansyon, kundi para makuha ang karapatan na pumili ng sariling landas. Pagbalik niya sa Quezon, sinalubong siya ng malakas na palakpakan ng mga kababaihan. Ang kanilang fashion showcase ay naging matagumpay. Ang mga damit na gawa ng kanilang mga kamay ay kinagiliwan ng marami. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Tala sa gitna ng entablado. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Tumingin lang siya sa mga tao, sa kanyang mga kasamahan, at sa langit na tila nagbibigay ng pagpapala. Ngayon, wika niya, totoo na akong malaya. Ang bawat tahi ng damit, ang bawat disenyo, at ang bawat ngiti ng mga babaeng nasa paligid niya ay ang patunay na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa pagiging tapat sa sarili. Si Tala Villarosa, ang babaeng inakala nilang matatalo, ay naging isang tala na nagniningning ng mag-isa sa sarili niyang kalangitan. Sa paglubog ng araw sa Quezon, hindi natanaw ang anino ng nakaraan. Ang natitira na lamang ay ang malinaw na himig ng isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling kaligayahan. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa pagtitiis at pagsubaybay sa bawat luha at tagumpay ni Tala. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahaging yon kung saan iniwan siya sa labas ng hotel at pinagkaitan ng dignidad, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa dibdib. Parang ako mismo ang naramdaman ang lamig ng gabing yon at ang hapdi ng bawat salitang binitawan sa kanya. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na buhay ng mga kababaihang hindi sumuko. Mga pusong marunong bumangon kahit paulit-ulit na niluray ng pagkakataon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, mapapatawad niyo pa rin ba ang taong nagdulot ng labis na sakit? O ituturing niyo na ang paglimot ang pinakamataas na uri ng hustisya? Nasaan kaya kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? Siguro ay nagtitiklop kayo ng damit, nagluluto para sa hapunan, o marahil ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay madama nyo na hindi kayo nag-iisa. Kung meron kayong kwento ng pagbangon o mga sugat na kasalukuyan ninyong ginagamot, malugod ko kayong inaanyayahan sa ating comment section. Dito, ang inyong mga tinig ay pakikinggan at ang inyong mga karanasan ay pagtitibayin. Huwag kalimutang mag-like at mag-share kung ang kwentong ito ay nagbigay ng liwanag sa inyong puso. Tulad ng sinulid na dumaan sa karayom, ang ating buhay ay maaring maging masalimuot, ngunit sa tamang kamay at matibay na pasya, ito ay makakabuo ng isang obra maestra. Maging matatag kayo, maging malaya,
at laging piliin ang inyong sariling liwanag. 特别chuyện, ang sinulid ng paglaya. Louis, lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layunin ng libangan at paghahatid ng positibong mensahe. Bản quyền câu chuyện thuộc về kênh Story ng Puso